Mabuhay at maligayang pagdating sa lahat. Sasabayan ko kayo sa episode na ito upang matutunan ang mga pamamaraan na makakatulong sa ating harapin ang stress o tensyon. Ako si Wana at sasamahan ko kayo sa episode na ito para matuto ng mga teknik na makakatulong sa atin sa pagharap sa stress at makakasama ko rin sa episode na ito si Mariam. Tulad ng ginawa natin sa mga nakaraang episode, maglaan ng ilang sandali para pag-isipan ang mga pangunahing dahilan kung bakit ninyo ginugugol ang inyong oras at lakas para pakinggan ang podcast na ito. Marahil ay ang pag-aalaga sa iyong sarili, pag-aalaga sa inyong pamilya, o pag-aalaga sa inyong komunidad. At gaya ng ginawa natin sa mga nakaraang episode, maglaan ng sandali para isipin ang mga pangunahing dahilan kung bakit ninyo piniling ibigay ang inyong oras at lakas sa pakinig sa podcast na ito. Marahil ay para alagaan ang inyong sarili, ang inyong pamilya o ang inyong komunidad. Nais ko ring ipaalala na ang podcast na ito ay hindi kapalit ng profesional na payong pangsikolohiya kung kailangan ninyo ito. Kung natapos na ninyo ang 5 episode at nakakaranas pa rin kayo ng mahihirap na kaisipan at damdamin na nakakaapekto sa inyong araw-araw na buhay at hindi ninyo alam kung paano ito harapin, pinapayuhan namin kayong tumawag sa National Lifeline sa numerong 1564 para sa suportang pangsikolohiya at pag-iwas sa suicide. Ang serbisyong ito ay available sa wikang Arabic at Ingles lamang. Ngayon, matutuklasan natin kung paano maging mabait sa iba at sa ating sarili. At kung paano ito nakakatulong sa atin sa panahon ng stress. Matututunan din natin kung paano natin hahayaang ang ating personal na mga pagpapahalaga ang gumabay sa atin sa paglutas ng mga problema. Mabilis na pagbabalik tanaw sa mga pangunahing punto ng mga nakaraang episode. Ang pag-ugat, pagkalas, at pagkilos ayon sa ating personal na mga pagpapahalaga. Nalaman natin sa 3 episode na kapag tayo ay nasa ilalim ng stress, lumalabas ang masakit na damdamin at kaisipan. At kapag tayo ay nakaangkla o nakakapit sa mga kaisipan at damdamin, gumagawa at nagsasabi tayo ng mga bagay na naglalayo sa atin sa uri ng tao na gusto nating maging. Ito ang nagpapahirap sa ating buhay. Kapag natuto tayong bumitaw sa ating mga iniisip at nararamdaman, mag-ugat sa kasalukuyan at makipag-ugnayan sa mundo sa ating paligid, ito ay nakakatulong sa atin na mamuhay ayon sa ating mga pinahahalagahan. Sa ganitong paraan, mas nagiging konektado tayo sa ating mga pinakamalalim na pagpapahalaga at mas napapalapit sa taong tunay nating nais maging. At tulad ng nasabi natin dati, marami sa mga tao ang nahihirapan sa pagsasanay nito sa bahay. Minsan, lumalabas ang mga kaisipang hindi nakakatulong tulad ng walang saysay ang pagsubok, o sobrang abala ako para gawin iyan, o hindi ako matutulungan ng mga pagsasanay na ito. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating kumalas sa mga kaisipan at damdaming ito ng paulit-ulit sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga ito, pagbibigay ng pangalan sa mga ito at pagkikipag-ugnayan sa mundo sa paligid natin. At dahil napakahalaga ng kasanayang ito, muli natin itong susuriin ngayon.
Umupo ng tuwid at gawin ang ehersisyong ito ng tahimik. Maari mong ipikit o imulat ang inyong mga mata ayon sa iyong kagustuhan. Pansinin ang isang ideya o damdamin ng may kuryosidad. Pangalanan ang iniisip o nararamdaman. Narito ang isang masakit na iniisip o napapansin ko ang isang masakit na damdamin. Ibabalik ang atensyon at pansinin ang mundo sa paligid ninyo. Ano ang nakikita, naririnig, naaamoy o nahahawakan ninyo? Ngayon, makipag-ugnayan sa mundo sa paligid ninyo. Nandito kayo, dito at sa kasalukuyan. Iunat ang inyong katawan at pansinin na may pagpipilian ka sa bawat galaw mo. Kaya mo itong gawin, at ito ang 3 hakbang ng pagkalas. Isa pang paraan upang kumalas ay ang pag-ugat. Kapag lumitaw ang emosyonal na bagyo, at dahil napakahalaga ng pagsasanay upang makabuo ng mga bagong kasanayan, uulitin natin ang pagsasanay na ito. Una, gagawin natin ang maikling bersyon ng pagsasanay sa pag-ugat. At ngayon, hinihiling namin sa inyo na umupo ng tuwid. Maaari ninyong ipikit ang inyong mga mata o maaari kayong tumuon sa isang punto, kung ano ang mas gusto ninyo. At maglaan ng sandali upang pansinin ang mga iniisip at damdaming nararamdaman ninyo ngayon. At ngayon, subukan ninyong pabagalin ang inyong paghinga sa ilong. Huminga ng malalim at ilabas ang hangin hanggang sa tuluyang maubos ang laman ng inyong mga baga. Pababagalin pa ang iyong paghinga at pansinin kung paano lumalabas ang hangin mula sa inyong mga baga. Kapag tuluyan ng walang laman ang inyong baga, huminto ng sandali at magbilang hanggang 3, bago huminga ulit ng malalim. Kapag huminga ka muli ng malalim, gawin ito ng dahan-dahan at huwag pilitin ang malalim na hinga. Pansinin kung paano pumapasok at lumalabas ang hangin. Pansinin ang iyong paghinga ng may kuryosidad na para bang humihinga kayo sa unang pagkakataon. Paminsan-minsan, maaring malihis ang iyong atensyon at maari kang maipit sa iyong mga damdamin at iniisip. Ito ay normal. At kapag naramdaman mong nalilihis ang iyong atensyon, paaalalahanan ang sarili na ito ay normal at bumalik sa pagtutok sa iyong paghinga. Habang pinapansin mo ang iyong paghinga, natututo ka ng mahalagang kasanayan. Natututo ka kung paano manatiling nakatuon at nakikipag-ugnayan. Kaya pansinin ang iyong paghinga ng may matinding kuryosidad habang ito ay pumapasok at lumalabas. At panatilihin ang iyong atensyon ng buo rito. Ayusin ng dahan-dahan ang iyong pagkaupo hanggang sa maging tuwid ang iyong likod. At pagkatapos, iunat ang iyong katawan at pansinin kung ano ang nararamdaman mo habang inuunat ito. At kung ayaw mong mag-unat, ayusin na lang ang iyong postura at balikat. Subukang iikot ng dahan-dahan ang ulo at marahang ipatong ang mga paa sa sahig. Idilat ang iyong mga mata kung nakapikit ang mga ito. Buksan ang iyong mga tainga hanggat maaari at tumingin sa paligid mo sa lugar kung nasaan kayo. May isang bahagi sa loob mo na kayang pansinin ang lahat ng nangyayari sa iyo at sa paligid mo. Gamitin iyon upang mapansin ang lahat ng nakikita, naririnig, nahahawakan, naaamoy, ginagawa, nararamdaman o iniisip. Pansinin din na may pagpipilian ka sa iyong mga galaw. Ang iyong ekspresyon ng mukha, ang paraan ng iyong pagsasalita, at ang mga salitang maari mong gamitin. Subukan ito sa pamamagitan ng pag-alaw ng iyong mga kamay at paa, pagtaas at pagbaba ng mga kilay, at pagbukas at pagsara ng bibig. Dahan-dahang tumayo at iunat ang iyong katawan. Ngayon,
Tingnan ang paligid at pansinin ng may pag-usisa ang lahat ng inyong naririnig, nakikita, nahahawakan, natitikman o naaamoy. Sa episode na ito, tututok tayo kung paano maging mabait at kung paano kumalas sa mga ideyang hindi maganda na pumapasok sa ating isipan. Ang ibig nating sabihin dito ay ang pagiging mabait sa ating sarili at sa iba. May tanong ako sa inyo. Ano man ang mahirap na sitwasyon o kalagayan na pinagdadaanan ninyo ngayon? Maaring nakakaranas kayo ng masamang sitwasyon sa pamilya, nakatira sa isang mahirap na komunidad, may mga suliraning pinansyal, nasa gitna ng giyera, nasa kulungan, nasa kampo ng mga refugee, o kaya naman ay napaalis sa inyong tahanan o nakaranas ng diskriminasyon sa inyong lipunan. Sino ang kaibigan na gusto ninyong makasama sa inyong tabi? Isang taong mabait, mapagmalasakit, o sumusuporta, o isang taong hindi mabait, negatibo, o mapanakit at walang pakialam o hindi sumusuporta? Pag-isipan ninyo ito sandali. Napakaklaro na mas gusto natin ang kaibigang mabait, mapagmalasakit, at sumusuporta. Gayunpaman, marami sa atin ang hindi tinatrato ang ating sarili sa paraang mabait, mapagmalasakit, at sumusuporta, lalo na kapag tayo ay nakakapit sa mga masakit na ideya tungkol sa ating sarili. Kaya, bago tayo magpatuloy, matutunan natin kung paano kumalas sa mga ganitong uri ng mga ideya. Kailanman ba ay nagpakita sa inyo ang mga masakit na ideya tungkol sa inyong sarili? Marahil, marami sa inyo ang sumasagot ng oo. Lahat ay may ganitong uri ng ideya. Normal ito. Ngunit, hindi ito nakakatulong kung tayo ay nakakapit dito. May mga hindi magagandang paghuhusga sa sarili na lumalabas kapag tayo ay nasa ilalim ng stress. Maaari nating sabihin ito sa ating sarili o sabihin sa iba o sabihin ng iba tungkol sa atin at minsan ay naniniwala tayo rito. Halimbawa, masama ako, mahina ako, tanga ako, kahihiyan ako sa aking pamilya, wala akong halaga, may mali sa akin. Ang mga masakit na ideya na ito na kinabibilangan ng paghusga ay lumalabas sa bawat tao paminsan-minsan, lalo na kapag tayo ay na-stress. Ang punto ay, kapag hinayaan ninyo makapit kayo ng mga ideyang ito, hindi kayo matutulungan niyan na harapin ang inyong mga problema. At habang lalo kayong nakakapit sa mga ideyang ito, nagiging mahirap para sa inyo na kumilos ayon sa inyong mga pagpapahalaga, tumuon sa inyong mga gawain, o makipag-ugnayan sa mga tao sa paligid ninyo. At tulad ng alam ninyo, hindi natin mapipigilan ang mga ideyang ito na lumabas. Ngunit, maaari tayong kumalas mula sa mga ito. Kaya, magsasagawa tayo ng pagsasanay. Alalahanin ang mga masakit na panghusga sa sarili, tulad ng ako ay masamang magulang o ako ay mahina. Ngayon, sabihin sa iyong sarili ng tahimik, napapansin ko ang isang ideya. Halimbawa, napapansin ko ang ideya na ako ay mahina o napapansin ko ang ideya na ako ay masamang ama o ina. Huminga ng dahan-dahan, iunat ang inyong sarili at idiin ang inyong mga paa sa sahig. Ngayon, pansinin ang mundo sa paligid ninyo. Ano ang nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan at naaamoy ninyo?
Iunat ang inyong katawan at makipag-ugnayan sa mundo sa paligid ninyo. Ngayon, nandito kayo, sa lugar na ito at sa oras na ito. Maari ninyong piliin kung paano kayo kikilos. Kaya ninyong gawin yan. Narinig natin kung gaano kahalaga na maging mabait sa ating sarili at sa iba. Napag-usapan din natin kung paano ang ating malulupit na panghusga sa sarili ay humadlang sa atin na maging mabait sa ating sarili at mamuhay ayon sa ating personal na mga pagpapahalaga. Nagsanay din tayo sa pagmamasid, pagpapangalan at pagkalas mula sa mga hindi magandang ideya na lumalabas sa ating lahat paminsan-minsan, lalo na kapag tayo ay na-stress. Ngayon, dahil alam na natin kung paano kumalas sa ating mga hindi magandang ideya, itutuon natin ang ating atensyon sa isang napakahalagang paraan ng pamamahala sa ating stress, at iyon ay ang pag-aalaga sa iba. Ano ang nararamdaman ninyo kapag may taong mabait, mapagmalasakit, at mapagsuporta sa inyo? Malamang na mas gaganda ang iyong pakiramdam. Magkakaroon kayo ng mas maraming enerhiya at makaramdam ng maraming sigla o motibasyon. Kadalasan, gumaganda ng kaunti ang iyong buhay. At ano ang nararamdaman ninyo kapag may taong hindi mabait, hindi mapagmalasakit, at hindi mapagsuporta ang pakikitungo sa inyo? Malamang na magiging masama ang inyong pakiramdam tungkol sa kanila. Magagalit kayo o malulungkot o maaasar. At makaramdam kayo ng kakulangan sa enerhiya o motibasyon. Malamang lalala ang inyong buhay. Kaya lahat tayo ay magiging mas mahusay kung mayroon tayong mabait, mapagsuporta at mapagmalasakit na kaibigan sa ating tabi. Ngayon, gagawin natin ang isang pagsasanay na makakatulong sa inyo na pag-isipan kung paano kayo makikipagkaibigan sa iba sa inyong buhay. Kaya, una, umupo kayo ng tahimik. Inaanyayahan namin kayong pumili ng isang tao na talagang mahalaga sa inyo, tulad ng inyong asawa, anak, kamag-anak, kapitbahay, o kaibigan. Maaaring mayroon kayong maraming taong pinahahalagahan. Ngunit, pumili lamang ng isa para sa pagsasanay na ito. Hihinto ako sa pagsasalita upang makapili kayo. Gusto naming tukuyin ninyo kung ano ang mga magagandang salita na maaari ninyong sabihin at anong mga mabuting kilos ang maaari ninyong gawin para sa taong ito upang maipakita ang pagmamalasakit at gusto ninyo siyang tulungan. Ito ng oras upang tukuyin ang inyong plano para maipakita ang inyong tunay na kabaitan at pagmamalasakit sa taong napili ninyo. Pag-isipan ang gagawin ninyo sa mga tuntunin ng inyong mga kilos. Kung ano ang gagawin ninyo gamit ang mga kamay at paa, at ang mga salita na sasabihin at kung paano ninyo sasabihin ang mga ito upang maipakita sa taong iyon ang inyong kabaitan. Tandaan, kahit ang maliliit na hakbang ay mahalaga at makabuluhan, at ang paglakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. Tiyakin na pumili kayo ng isang bagay na makatwiran. Isang bagay na sa tingin ninyo ay kaya ninyong gawin. Kung hindi ito makatwiran, pumili ng isang bagay na mas maliit, mas madali at mas simple. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa ng mga salita ng kabaitan. Mahal kita. Nandito ako para sa'yo. Pakiramdam ko ay hindi ka komportable. Nais ko ang mabuti para sa'yo. Pinahahalagahan ko
ang presensya mo sa buhay ko. At ito ang ilang halimbawa ng mga kilos ng kabaitan. Kausapin ang tao, makipagkape o makipagtsaa sa kanya, tulungan siya sa isang gawain o partikular na trabaho, pakinggan siya nang hindi nagbibigay ng payo maliban kung siya mismo ang humiling. Bisitahin siya kapag siya ay may sakit. Kung handa na kayo, pakinggan ang hinihiling sa inyo. Maglaan ng sandali at isipin na ginagawa ninyo ang mga kilos na ito. Ipikit ang inyong mga mata o ituon ang inyong paningin sa isang punto. At isipin ang inyong sarili ng may kalinawan at kasiglahan hanggat maari. Sabihin ang mga salitang ito at gawin ang mga kilos na ito. Ano ang pakiramdam para sa inyo na maging mabait sa taong ito? Mas malapit na ba kayo ngayon sa taong gusto ninyong maging? Pansinin na kahit sa gitna ng inyong mga problema, maari kayong gumawa ng mga bagay na magdudulot ng pagbabago para sa taong iyon. Maaaring mapansin ng ilan sa inyo ang paglitaw ng mga masakit na ideya at damdamin. Alam ninyo na ang gagawin. Pansinin ang mga ito, pangalanan ang mga ito at makipag-ugnayan sa mundo sa paligid ninyo. At ngayon, iunat ang inyong sarili at idilat ang inyong mga mata kung nakapikit ang mga ito. At pansinin ang mga bagay na maari ninyong makita at marinig. Huminga ng malalim at damhin ang hangin habang pumapasok ito sa inyong mga baga. Nandito tayo sa kasalukuyan. Maari ninyong piliin ang inyong mga kilos. Maari ninyong piliin kung paano kayo kikilos. At maari ninyong piliin ang paraan ng inyong pagsasalita sa iba. Kapag lumitaw ang mga masakit na ideya at damdamin habang ginagawa ninyo ang pagsasanay, dapat ninyong malaman na normal iyon. At kung naramdaman ninyong nanginginig kayo o umiiyak, tandaan na ito ay mga natural na reaksyon at ang iyong katawan ay naglalabas ng tensyon. Ipagpatuloy natin ang podcast. Maaari ninyong ihinto ang recording at bumalik dito anumang oras kung kayo ay napapagod. Depende sa inyong oras at lakas. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang punto kung paano natin mapapakita ang kabaitan at pagiging kaibigan sa ating sarili. Mas magiging maayos ang lahat kung mayroon tayong mapagmahal, maaalalahanin at mapagsuportang kaibigan. Marami sa atin ang maaaring may mga kaibigan, pamilya at kapitbahay na tinatrato tayo ng ganito. Ngunit minsan hindi ganito ang sitwasyon. Kapag talagang kailangan natin ang isang mapagmahal na kaibigan, minsan ay wala tayong mahahanap sa oras na kailangan natin sila. Halimbawa, kung nagising tayo ng hating gabi at tulog ang lahat, o kung nag-iisa tayo sa bahay at wala ang lahat, o kung malayo tayo sa ating matatalik na kaibigan o kamag-anak dahil sa isang mahirap na sitwasyon. O kung ang mga tao na karaniwang mabait at mapagmalasakit sa atin ay na-stress at kasulukuyan ay hindi tayo kayang suportahan at alagaan. Sa mga sitwasyong ito, kailangan natin makipagkaibigan sa ating sarili. At kapag nakipagkaibigan kayo sa inyong sarili, nakikinabang ang lahat ng tao sa inyong buhay. Sa tuwing nagiging mabait, mapagmalasakit at mapagsuporta kayo sa inyong sarili, mas nakakaroon kayo ng enerhiya at motibasyon upang tulungan at alagaan ang iba. Sa katulad na paraan, kapag hindi kayo mabait at malapit sa inyong sarili, mas nagiging masama ang sitwasyon ng lahat ng tao sa inyong buhay. Dahil ang pagtrato sa inyong sarili sa ganoong kalupit na paraan ay nauubos ang inyong enerhiya at nagpapababa
sa inyong motibasyon. Kaya, nagkakaroon kayo ng mas kaunting enerhiya at motibasyon upang tulungan at alagaan ang iba. Ang pakikipagkaibigan sa inyong sarili ay isang aspeto ng pakikipagkaibigan sa iba. At habang mas nakikipagkaibigan tayo sa ating sarili at tinatrato ang ating sarili ng may kabaitan, mas nakakaya natin makipagkaibigan sa iba. At ngayon, tulad ng alam ninyo, ang unang hakbang sa pakikipagkaibigan sa ating sarili ay ang kumalas sa mga masakit na ideya sa pamamagitan ng pagmamasid at pagpapangalan sa mga ito. Ito ang ating isinasagawa sa podcast. Ang pangalawang hakbang ay ang sadyang sabihin ang mga mabubuting salita sa inyong sarili. Halimbawa, kapag tayo ay nasasaktan, maaari ninyong sabihin sa inyong sarili, "Masakit ito at napakahirap, gayunpaman, kaya kong alagaan ang aking sarili at ang iba, anuman ang nangyari sa akin." At ngayon, magsasanay tayo na gawin iyan. Kung may isang taong mahal o pinapahalagahan mo na dumaranas ng matinding sakit o kahirapan, paano mo siya kausapin? Ang boses mo ay hindi dapat matigas, magaspang, masama, malamig o walang pakialam. Malamang na makipag-usap ka sa kanya sa isang boses na mainit, mabait at mapagmalasakit. Kaya habang sinasabi ninyo ang mga salitang ito ay sa inyong sarili, tingnan kung kaya ninyo itong sabihin sa parehong paraan na gusto ninyo itong sabihin sa isang mahal sa buhay na nahihirapan. Ulitin ng tahimik at may labis na kabaitan. Masakit ito at mahirap, gayunpaman, kaya ko pa ring alagaan ang aking sarili at ang iba. Ngayon at sa oras na ito, anuman ang nangyayari sa akin. At pansinin kung paano kayo nagiging mabait sa inyong sarili. Ngayon, pumili ng isa sa inyong mga kamay at alalahanin kung paano ninyo hinahawakan ang isang tao na may kabaitan at mapagmalasakit sa anumang oras ng inyong buhay. Siguro, ginagamit ninyo ang kamay na ito para hawakan ng may kabaitan ang ibang tao, o para tapikin ang balikat ng isang kaibigan, o para hawakan ang isang bata, o para yakapin ang isang tao, o para haplusin ang buhok ng isang tao, o para masahihin ang isang taong nasasaktan. Kaya subukang punuin ang iyong kamay ng parehong pakiramdam ng kabaitan at pagmamalasakit. At sa isang sandali, kaya ninyong ilipat ang kabaitan na ito sa inyong sarili sa pamamagitan ng paghawak ng inyong sariling kamay. At ngayon, hinihiling namin sa inyo na dalhin ang mga kamay na iyon at ilagay ito sa isang parte ng inyong katawan upang ilipat ang pakiramdam ng kabaitan at suporta. Ang pakiramdam ng pakikipagkaibigan sa inyong sarili. Maaring ito ay sa ibabaw ng inyong puso, sa ibabaw ng inyong tiyan, at sa ibabaw ng inyong noo, o kung mayroon kayong sakit sa isang lugar ng inyong katawan ngayon, baka gusto ninyong ginhawain ang sakit na iyon. Ang pagsasanay na ito ay napakainam na gawin sa mga pribadong lugar o sa oras na kayo ay nag-iisa. Kung hindi kayo nakapag-isip ng lugar kung saan ilagay ang inyong mga kamay, ilagay ito sa ibabaw ng iyong puso. Ang ilang mga tao mas gusto ang matatag na diin. Ang iba naman ang malambot at banayad na hawak. At meron iba naman na mas gusto ang malambot o mahinahong haplos. Ang layunin ninyo ay magpadala ng mensahe sa inyong sarili. Isang mensahe ng suporta, pagmamalasakit at kabaitan. At ang mensaheng ito ay nagsasabing, nakikita ko na nasasaktan ka. At nagmamalasakit ako sa iyo. Nandito ako para sa iyo.
Damhin ang init at kabaitan na dumadaloy mula sa inyong kamay patungo sa inyong katawan. At habang ipinapadala mo ang mensaheng ito, maging kaibigan ka sa iyong sarili sa pamamagitan ng isang mabait at maalalahaning haplos. Kapag naging mabuting kaibigan ka sa inyong sarili, mas kakayanin mong mag-alaga at magmalasakit sa iba. Sa puntong ito, nagtatanong ang ilang tao, paano malulutas ng mga bagong kasanayang ito ang pag-ugat, pagkalas, pamumuhay ayon sa ating personal na pinahahalagahan, pakikipagkaibigan sa ating sarili at sa iba, sa paglutas ng ating mga problema? At ang sagot ay, ang mga kasanayang ito ay hindi lulutas sa lahat ng problemang kinahaharap ninyo. Ngunit, pinapadali ng mga ito ang proseso ng pagbuo ng sarili ninyong mga solusyon, kung ang mga problemang ito ay kayang lutasin. Ito ang nagdadala sa atin sa isang mahalagang kasanayan, ang kasanayan sa paglutas ng problema. Sa inyong pang-araw-araw na buhay, nakakaharap kayo ng maraming mahihirap na sitwasyon. At kung mas epektibo ang iyong pagtugon sa mga ito, mas mababa ang inyong stress. May 3 paraan upang tumugon sa mga mahihirap na sitwasyon. Unang pagpipilian, ang iwanan o baguhin ng tuluyan ang sitwasyon, ngunit hindi ito laging posible sa lahat ng sitwasyon. Pangalawang pagpipilian, ang baguhin ang kayang baguhin, tanggapin ang sakit na hindi kayang baguhin, at mamuhay at maging ang tao nais ninyong maging. Pangatlong pagpipilian, ang mawalan ng koneksyon sa inyong personal na mga pagpapahalaga at gumawa ng mga bagay na hindi nakakabuti sa sitwasyon o nagpapalala pa rito. Alam kong maaaring mahirap ang mga pagpipiliang ito. Hayaan ninyo akong bigyan kayo ng mga halimbawa upang ipaliwanag ang 3 pagpipilian ito. Halimbawa, kung kayo ay nakatira sa isang lugar kung saan mahirap makahanap ng trabaho o mapagkunan ng kita, mayroon kayong 3 pagpipilian. Unang pagpipilian, ang iwanan ang lugar o pumunta sa iba. Ngunit, kadalasan ay hindi ito posible. Maaring hindi ninyo ito kayang tustusan o delikado ang umalis o wala kayong ibang pagpupuntahan. Pangalawang pagpipilian, ang baguhin ang kayang baguhin sa sitwasyong ito. Tanggapin ang sakit ng hindi kayang baguhin at mamuhay ayon sa inyong mga pagpapahalaga. Maaari ninyong baguhin ang kayang baguhin sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong paraan upang kumita ng pera at tanggapin ang sakit na dulot ng sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng pag-ugat, pagkalas at iba pang kasanayan sa self-help course na inaalay ng podcast na ito. At makipag-ugnayan sa iba kapag kayo ay nalulungkot o nawawalan ng pag-asa. At kung ang inyong pagpapahalaga ay ang pagiging masikap, maaari kayong mamuhay ayon sa papahalagang iyon sa pamamagitan ng pag-aalay ng inyong oras at pagsisikap sa paghahanap ng bagong trabaho. Pangatlong pagpipilian, ang sumuko, mawalan ng koneksyon sa inyong personal na mga pagpapahalaga at gumawa ng mga bagay na hindi nakakabuti sa sitwasyon o nagpapalala pa rito, tulad ng paghinto sa pag-aalaga sa inyong sarili at sa iba, o paghihiwalay sa sarili o pagiging galit sa mga tao sa paligid ninyo. Isa pang halimbawa, kung may mahal sa buhay o miyembro ng pamilya na namatay, sa kasamaang palad, hindi ninyo ito mababago. Ibig sabihin, hindi posible ang unang pagpipilian.
Ang pangalawang pagpipilian, ang tanggapin ang sakit na hindi kayang baguhin, ay nangangahulugan ang paggamit ng pag-ugat, pagkalas, at pagiging mabait sa inyong sarili. Tinatawag natin pagkikipagkaibigan sa sarili upang harapin ang kalungkutan nararamdaman ninyo. Ang baguhin ang kayang baguhin ay nangangahulugang maari nating baguhin ang ating pag-uugali at kumilos sa paraang pinarangalan natin ang mga taong mahal natin o pinagmamalaki natin sila. Halimbawa, kung kayo ay nakipagtalo sa iba, maaari ninyong baguhin ang paraan ng inyong pagkilos at ang mamuhay ayon sa inyong mga pagpapahalaga ay nangangahulugan pag-aalaga sa inyong sarili at pagtulong sa pamilya sa mahirap na sitwasyong ito. Kahit na nakakaramdam kayo ng kalungkutan at ayaw ninyong makasama ang sinuman. Ang pangatlong pagpipilian, ang sumuko, mawala ng koneksyon sa inyong personal na mga pagpapahalaga at gumawa ng mga bagay na hindi nakakabuti sa sitwasyon o nagpapalala pa rito. Kung kayo ay malungkot, maaaring gusto ninyong manatili sa kama buong araw at huwag makita ang sinuman. Ngunit, maaari kayong maging mas malungkot niyan at ilayo kayo sa inyong pagpapahalaga ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Sa panandalian, maaari ninyong mararamdaman na iyon ang solusyon. Ngunit, sa pangmatagalan, magkaroon ito ng negatibong epekto. May mga tao, halimbawa na umiinom ng maraming alak sa pag-aakala na malilimutan nila ang problema sa panandalian. Ngunit, sa pangmatagalan, magiging mataas ang halaga nito at maaari pa itong magdulot ng mga problema sa kalusugan at sa inyong pamilya. Siguradong walang sino man sa atin ang gustong piliin ang pangatlong pagpipilian. Ngunit, kapag tayo ay nakakapit sa masakit na damdamin at ideya, may posibilidad tayong piliin ang pangatlong pagpipilian. Kaya naman, sa podcast na ito, nagbibigay tayo ng maraming oras upang kumalas sa masakit na damdamin at ideya at mapili ang pangalawang pagpipilian sa karamihan ng oras at baguhin ang kayang baguhin. Tanggapin ang sakit ng hindi kayang baguhin at mamuhay ayon sa ating mga pagpapahalaga. Sige, pag-isipan natin kung paano natin isasagawa ang pangalawang pagpipilian bilang isa sa mga paraan upang harapin ang stress. Ito ang tinatawag natin paglutas ng mga problema na ginagabayan ng mga pagpapahalaga. Bilang paalala, ang pangalawang pagpipilian ay ang baguhin ang kayang baguhin, tanggapin ang hindi kayang baguhin, at maging mas malapit sa taong gusto nating maging. Ano ang ibig sabihin natin sa pagtanggap sa sakit na hindi kayang baguhin? Ito ay tumutukoy sa mga sitwasyon na gaano man natin kagusto itong baguhin, maaaring hindi natin ito mababago ng tuluyan o kahit konti. Ang mga sitwasyon tulad nito ay maaaring ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay, ang pagkakaroon ng isang malubhang kondisyon sa kalusugan na walang lunas, o ang pagkakaroon ng limitadong mapagkukunan ng pagkain at tubig, at maaari pang ibang katulad na sitwasyon. Kaya, ang ibig nating sabihin sa baguhin ang kayang baguhin ay ang gawin ang lahat ng iyong makakaya upang baguhin ang sitwasyon. At ang ibig nating sabihin sa tanggapin ang sakit at kirot na hindi kayang baguhin ay ang paggamit ng pag-ugat at iba pang aktibidad na makakatulong sa inyo na harapin ang sakit na dulot ng sitwasyong iyon.
At ang ibig nating sabihin sa mamuhay ayon sa inyong personal na mga pagpapahalaga ay ang humanap ng mga paraan upang ipahayag ang iyong sarili hangga't maaari, kahit sa simpleng paraan. At ngayon, tatalakayin natin ang mga hakbang sa paggamit ng pangalawang pagpipilian sa inyong buhay. Hinihiling namin sa inyo na sundin ang sasabihin namin ng lubos hangga't maaari. Una, pag-isipan ninyo ang isang mahirap na sitwasyon na inyong kinakaharap at hindi ninyo madaling maiiwasan. Maaaring ito ay isang matagalang problema sa kalusugan na tumama sa inyo o sa isang miyembro ng pamilya o sa inyong kaibigan. O maaari itong pamumuhay ng malayo sa mga miyembro ng pamilya na mahalaga sa inyo o iba pa. Hihinto ako sa pagsasalita habang tinutukoy ninyo ang mahirap na sitwasyong iyon na hindi ninyo madaling maiiwasan. Pangalawa, ipaaalala sa inyong sarili ang inyong mahalagang personal na mga pagpapahalaga na tinutukoy ninyo noong nakaraang linggo. Tandaan na ang inyong mga pagpapahalaga ay ang paraan kung paano ninyo gustong kumilos bilang tao at anong uri ng tao ang gusto ninyong maging at paano ninyo gustong itrato ang inyong sarili, ang ibang tao at ang mundo sa paligid ninyo. Pag-isipan ang 2 o 3 pagpapahalaga na tinutukoy ninyo na mahahalaga. Hihinto ako sa pagsasalita sa sandaling ito. Ang pangatlong hakbang ng pagsasanay na ito ay tungkol sa pagtukoy ng mga angkop na kilos para sa inyong personal na mga pagpapahalaga na maaari ninyong gawin upang makaimpluwensya sa mga sitwasyong ito para sa ikabubuti. Kahit hindi ninyo kayang alisin ang sitwasyon, may mga bagay na maaari ninyong gawin upang maimpluwensyahan ito sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong mga pagpapahalaga. Halimbawa, maaari kayong magsalita ng mabait na salita sa isang taong may sakit. O maaari ninyong alagaan ang inyong sariling kalusugan kung hindi kayo nasa mabuting kalusugan. O maaari ninyong suportahan ang mga tao sa inyong komunidad. Ito ang ibig nating sabihin sa pagbabago sa kayang baguhin. Nangangahulugan ito ng paggawa ng isang aksyon, gaano man kaliit, at gawin ang lahat ng ating makakaya upang mapabuti ang sitwasyon. Ang layunin ay makabuo ng pinakamaraming ideya hangga't maaari. Mangyaring huwag husgahan ang mga ito bilang mabuti o masama, tama o mali, walang kabuluhan o matalino. Tukuyin ang pinakamaraming ideya hangga't maaari. Kahit na mukha itong masama, walang kabuluhan, walang pag-asa o hindi makatotohanan. At tandaan, kahit ang maliit na hakbang ay mahalaga at makabuluhan, lalo na kung ang malalaking hakbang ay hindi posible, at ang laki ng hakbang ay hindi mahalaga. Kaya kung kumilos kayo ayon sa inyong mga pagpapahalaga upang maimpluwensyahan ang sitwasyon, kung gayon ay gumawa kayo ng isang bagay na makabuluhan. Pakiusap. Pag-isipan ang mga kilos na ginagabayan ng inyong personal na mga pagpapahalaga na maaari ninyong gawin upang makaimpluwensya sa mundo sa paligid ninyo. Hihinto ako sa pagsasalita habang kayo'y nag-iisip. Kung lumabas ang masakit na mga ideya at damdamin, tandaan na mag-ugat. Idiin ang inyong mga paa sa sahig at huminga ng dahan-dahan. Pansinin, pangalanan ang mga ideya at damdamin at ibalik ang inyong atensyon sa gawain na ginagawa ninyo. Ang pagtukoy ng mga posibleng kilos na maaari ninyong gawin gamit ang iyong kamay, paa at bibig. Ang pang-apat na hakbang ng pagsasanay na ito ay ang pumili ng isa mula sa lahat ng ideyang mayroon kayo. Isang bagay na sa tingin ninyo ay kaya ninyong gawin upang mapabuti ang sitwasyon. At pag-isipan kung ano ang gagawin ninyo gamit ang inyong kamay at paa. At kung ano ang sasabihin ninyo.
Pumili ng isang bagay na makatwiran para sa inyo. Isang bagay na sa tingin ninyo ay kaya ninyong gawin. At kung hindi ito makatwiran para sa inyo at sa tingin ninyo ay hindi ninyo ito magagawa, pumili ng isang bagay na mas maliit, mas madali at mas simple. Mahusay ang ginawa ninyo. Nakagawa kayo ng isang pangako na kumilos ayon sa inyong personal na mga pagpapahalaga. At ngayon, inaanyayahan namin kayong ipikit ang inyong mga mata o ituon ang inyong mga paningin sa isang punto at maglaan ng 1 minuto para magnilay. Ano ang pakiramdam para sa inyo na pakipag-ugnayan sa inyong personal na mga pagpapahalaga? Nagkaroon ba kayo ng pakiramdam na tunay kayo sa inyong sarili? O na kumikilos kayo sa paraang katulad ng uri ng taong gusto nyong maging? Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa at isasagawa natin ang 4 na hakbang dito. Hakbang una, pagtukoy sa problema. Isang taong mahalaga sa inyo ang may sakit na mahirap gamutin. Hakbang ikalawa, ang ipaalala sa inyong sarili ang mahalagang personal na mga pagpapahalaga na tinukoy ninyo. Pag-isipan ang 2 o 3 pagpapahalaga na tinukoy ninyo na pinakamahalaga para sa inyo. Halimbawa, ang maging mabait at matulungin. Hakbang ikatlo, ang pag-isipan ang mga kilos na ginabayan ng inyong mga pagpapahalaga na maaari ninyong gawin upang maimpluwensya sa sitwasyon ito. Subukang mag-isip ng maraming kilos hanggat maaari. Halimbawa, ang mga kilos na ito ay maaaring ang pagiging mabait at pagtulong sa iba sa pamamagitan ng pagbigay ng mga gamot o pagkain sa taong mahal ninyo o ang makipag-usap sa kanya o tiyakin na siya ay komportable. Gamitin ang pag-ugat at pagkalas kung kayo ay makaramdam ng masakit na damdamin o ideya. Hakbang ika-4, ang pagpili ng isang kilos at isagawa ang kilos na iyon. Maaari kong desisyonan na ang kilos na gusto kong gawin ay ang simulan ang pagdadala ng pagkain para sa taong iyon. Sa mismong sandaling ito, marahil marami sa atin ang nagsasabing mas maganda kung hindi na lang ako mag-isip tungkol sa mga problema sa aking buhay. Gusto kong sabihin sa inyo na normal lang na iwasan ninyo ang pag-isip tungkol sa mga mahirap o masakit na bagay. Ngunit, kadalasan, nagpapalala lang ito sa sitwasyon sa pangmatagalan. Maaari ninyong dahan-dahanin ang mga bagay at simulan ang pagsasanay ng paglutas ng problema na ginagabayan ng mga pagpapahalaga sa isang simpleng problema sa inyong buhay na hindi gaanong masakit isipin. Hindi ninyo kailangan magsimula sa pinakamalaking problema sa inyong buhay. Kung nahihirapan kayong gawin ang pagsasanay na ito, nakakatulong para sa inyong paglutas ng problema na ginagabayan ng mga pagpapahalaga sa mas maliliit na problema at pagkatapos ay lumipat sa ikalawa at ikatlong problema. Bago natin tapusin ang ika-4 na episode na ito ng podcast na SH Plus, ipapaalala namin sa inyo ang pinakamahalagang bagay na pinag-usapan natin ngayon. Nagtuon tayo ngayon sa personal na mga pagpapahalaga, lalo na sa ideya na palaging may paraan upang kumilos ayon sa inyong sariling mga pagpapahalaga. Gaano man kasama ang iyong nararamdaman at gaano man kahirap ang sitwasyon. Ang layunin ay gamitin ang iyong mga kasanayan sa pag-ugat at pagkalas upang tulungan kayong mamuhay ayon sa inyong mga pagpapahalaga. At pansinin at pangalanan ang inyong mga ideya ng paulit-ulit upang kayo ay kumalas, mag-ugat at makipag-unayan sa mundo sa paligid ninyo.
Maglaan ng isang sandali upang pag-isipan ang inyong mga personal na mga pagpapahalaga at tingnan kung may simpleng paraan upang kumilos ayon sa mga ito sa sandaling iyon. At panatilihin sa isip ang ideya ng pakikipagkaibigan, ang magsalita ng mabuting salita o gumawa ng mabubuting bagay para sa inyong sarili at sa iba. At kahit na walang anumang magagawa upang baguhin ang mahihirap na sitwasyon sa pamamagitan ng pagtrato sa inyong sarili at sa iba ng may kabaitan, pinapabuti ninyo ang sitwasyon. Isa pang kapakipakinabang na ideya ay, bawat umaga at bago kayo bumangon, maglaan ng 30 segundo upang alalahanin ang 2 o 3 pagpapahalaga na gusto nyong isabuhay sa araw na iyon. At sa buong araw, maghanap ng simpleng mga paraan upang kumilos ayon sa inyong personal na mga pagpapahalaga. At sa tuwing napapansin ninyo na kumikilos kayo ayon sa inyong mga pagpapahalaga, kilalanin ito sa inyong sarili at sabihin, "Ako ay nagiging ang uri ng taong gusto kong maging." At bago kami magpaalam, alam kong inulit ko ito ng maraming beses, ngunit nakakatulong na ulitin ito muli. Habang mas nagsasanay kayo sa mga kasanayang natutunan ninyo sa kursong ito, mas gagaling kayo sa paggawa ng mga ito. Nangako kami at kapag handa na kayo, maaari na ninyong pakinggan ang 5 episode ng podcast na SH Plus.